Isang nagbabagang balita, mga kaibigan, ang naiulat mula sa Philippine Star dahil binabanggit dito na si Alice Guo ay maaaring maging state witness sa isang kondisyon. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sabi pa dito sa headlines, Guo as state witness, unmasked Pogo mastermind first. Sabi pa dito sa isa, Alice Guo could become state witness if Pogo leader is exposed, na ayon din sa Department of Justice. Ang natanggal na mayor ng Bamban-Tarlac na si Mayor Alice Guo ay maaring gamitin bilang state witness kung ang investigasyon sa mga kriminal na aktibidad ng isang sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operator Hub ay makakapaglabas ng isang mastermind ayon sa Department of Justice. Sinabi ng tagapagsalita ng DOJ na si Miko Clavano na si Guo ay hindi pa maaaring ituring na state witness sa kasalukuyan dahil sa mga detalyeng lumalabas sa patuloy na investigasyon na nagtuturo sa kanya bilang ang pinakamaysala. Kung makakakilala tayo ng isang mas malaki na siyang nagpapatakbo ng mga illegal na aktibidad sa Pogo, maaari siyang maggamit bilang state witness dahil hindi na siya ang pinakamaysala, ika pa ni Clavano sa isang news forum kamakailan lamang. Ngunit binigyang diin niya na nakadepende rin ito sa kahandaan Guo na makipagtulungan sa mga otoridad. Si Guo ay kasalukuyang naharap sa mga kaso ng human trafficking at money laundering dahil sa kanyang di umano'y pagkakasangkot sa illegal na mga aktibidad ng isang Pogo hub sa kanyang munisipyo. Nahuli siya noong nakaraang linggo sa Indonesia matapos ang ilang buwang pagtatago. Ayon sa mga ulat, umalis ang natanggal na mayor ng bansa noong Hulyo matapos maglabas ng warrant of arrest ng Senado dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig ukol sa mga Pogo. Siya ay kasalukuyang nakakulong ngayon sa PNP Custodial Center sa Campo Crame at sa Lunes nga ay inimbitahan si Alice Guo para sa pagdinig sa kanyang kaso at harapin niya dito sila Senator Gatchalian at Senator Risa Hontiveros, gayon din ang ilan pang mambabatas, at ating aabangan kung ano nga ba ang kanyang sasabihin dito. Samantala siya naman ay dinalaw ng kanyang mga abogado na kung saan kilala daw ng dating presidenteng si Mayor Duterte. Madadawit kaya ni Alice Guo ang dating pangulo o kaya nga naman may mas matindi pa at mas malaki pang revelasyon si Alice Guo na kanyang haharapin sa Lunes, at pwede kaya siya na maging isang star witness para sa pinakamalaki na kriminalidad dito sa ating bansa. Ang tumataas na mga ulat ng mga Chino at mga korporasyon, partikularya ang konektado sa mga Pogo na nagmamay-ari ng mga ari-arian sa bansa ay lubhang nakakaalarma at kailangang tugunan ng may agarang aksyon, ika pa ni Nograles, dahil binigyang diin ng mga mambabatas na ang mga dayuhang entidad at individual kabilang ang mga sangkot sa mga operasyon ng Pogo ay sinasamantala daw ang mga legal na butas sa batas at mga patakaran ng Pilipinas upang makabili ng mga ari-arian na sumisira sa mga pambansang batas, na ito rin ang kaso ni Mayor Alice Guo. Ano sa tingin niyo, mga kaibigan, ang patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Proverbs 21 verse 15, kapag naipatupad ang katarungan, ang mga matuwid ay nagagalak, ngunit ang mga gumagawa ng masama ay natatakot. Ang talatang ito mula sa Kawikaan ay nagbibigay diin sa halaga ng katarungan sa harap ng kontrobersya na kinasasangkutan ni Alice Guo at ang mga iligal na aktibidad ng Pogo. Mahalaga na mapagnilayan natin ang papel ng katarungan, katotohanan at integridad sa ating lipunan habang hinahanap ng mga otoridad ang mga mahigit na may sala at ang mga nagtatangkang umiwas sa batas. Naniniwala tayo na ang ating Panginoon Diyos ay makatarungan at hindi niya pinapabayaan ang mga naghahangad ng tamang landas. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Tayo manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami po ay humihiling sa inyo na nawa po ay gabayan niyo po ang bawat isa sa mga katotohanan namin pong makikita, dahil binabanggit, Panginoon, sa 1:8 verse 32 na pag nakita po namin ang katotohanan, ito po ang magpapalaya sa amin, at naniniwala kami
na ang tunay na katotohanan ay walang iba kundi ang aming Panginoon Hesus. Tulungan kayo, Panginoon, na laging makita ang aming Panginoon Hesus upang isakabuhay po namin ang tunay na pagiging Kristiyano. Gabayan niyo rin, Panginoon, ang kaso na kinabibilangan ngayon ni Alice Gu. Na nawa, Panginoon, ay maungkat at makita ang buong katotohanan sa mga kriminalidad na nangyayari sa aming bansa upang kami po ay maging panatag at magkaroon, Panginoon, ng peace of mind. Ngunit makakamtan lamang namin ito, Panginoon, kung kayo po ang magbibigay nito sa amin. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay sa hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.